Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nag-isip sandali si Han Sanchen at ipinikit ang kanyang mga mata. Huwag kang pumunta kung saan-saan, dito ka na lang, sabi ni Han Sanchen. Ngayong nakateleport na siya dito, naniniwala si Han Sanchen na may maidudulot sa kanya ang posisyon niya ngayon, kaya tamad siyang gumawa ng anumang pagbabago. Ito ay isang hindi pamilyar na kapaligiran pa rin, at hindi namin alam kung saan ligtas at kung saan ay hindi. Mas mabuting hayaan na lang ng Diyos ang magdesisyon. Pero ano ang silbi ng pananatili mo dito? Nadama ni Ivory na may mali. Wala silang masyadong oras, kung mag-aaksaya sila ng maraming oras dito, nag-aalala si Ivory na baka mawalan ng saysay ang kanilang trabaho. Ngunit may sariling konsiderasyon din si Han Sanchen. Ang lahat ng nasa harap ko ay tila normal ngunit hindi normal, at lahat ng bagay sa bukid ay napakatahimik. Mas mabuting piliin na tumahimik kung pipiliin mong gumalaw ng padalos-dalos. At least, laging safe kung walang madetect. Tsaka ang batong hindi kalayuan ang dapat na lugar ng pagtitipon, na angkop din para sa kanilang dalawa na makabalik sa lalong madaling panahon. Siyempre, ang pinakamahalaga ay palaging nararamdaman ni Han Sanchen na hindi magiging walang saysay ang kanilang paglalakbay. I don't know how to explain it to you, just think of it as a feeling. Nang matapos siyang magsalita ay may lumapit na dalawang lalaking nakaputi. Pagkatapos, hindi na lumayo ang dalawang tao at huminto mga ilang metro ang layo mula sa pinagtataguan ni Han Sanchen at Ivory. Tila sinusuri din nila ang kalidad ng mga uhay ng trigo. Mukhang napakaganda ng ani ngayong taon. Oo, ang buong patlang ng trigo ay karaniwang nasuri, at halos 75% ng mga patlang ng trigo ay natatakpan ng buong mga putot, ito ay isang kamangha-manghang tagumpay. Naniniwala akong matutuwa ang may-ari ng nayon sa pagkakataong ito. Hehe, kung masaya ang may-ari ng village, baka swertehin din tayo. Oo, sana maging bukas palad ang may-ari ng bukirin at hayaang matikman nating mga katulong ang mga trigong ito. Hay, nakakadismaya talagang makitang wala tayong makakain kahit isang butil sa ganoon kalaking lupain. Hindi totoo yan. Matapos marinig ang usapan ng dalawa, sumimangot si Ivory at tumingin kay Han Sanchen na may pagdududa. Tumango si Han Sanchen na nauunawaan, alam niyang nagtataka din si Ivory sa isang tanong. Sa paghusga mula sa kahangahangang hitsura ng sikat na tindahan, ito ay isang napakamarangyang lugar, gayunpaman, sa ganitong marangyang lugar, ang mga katulong ay namumuhay tulad ng mga nasasakupan ni Joe Poppy. Sa napakaraming taniman ng trigo, wala kang makukuhang trigo. Parang medyo contrast ito. Alam mo, sa panahon ng pagdiriwang, nakita mismo ni Han Sanchen ang araw-araw na pagkain at pag-inom ng maraming katulong sa nayon. Kunin ang restaurant kung saan ako uminom bilang isang halimbawa. Oo, talagang nagsisipagtrabaho ang mga katulong. Kung tutusin, kailangan nilang mag-entertain ng napakaraming bisita, pero napakasarap din ng pagkain na makakain ng iba pagkatapos nilang maging busy. Dahil nandoon si Jo Young at iba pa sa ilang inuman, medyo late na sila uminom, kailangan ding kumain ng waiter at iba pa, kaya kapag walang masyadong bisita ay sisimulan na rin nilang kumain ng sarili nilang mga pagkain ng empleyado. Ang pagkain talaga ay katulad ng sa Han Sanchen at ng kanyang grupo ng mga panauhin, maliban sa marami sa mga pagkaing hindi gaanong iniharap sa mga panauhin. Tinatayang ang pangunahing dahilan ay para bigyan ng mukha ang mga bisita, pagkatapos ng lahat, kailangan nilang bigyan ang mga bisita ng pagkakaiba sa pagitan ng mataas at mababa, kaya ang pagkain na kanilang kinakain ay iba ang estilo. Ngunit ang mga ito ay nagpapahiwatig lamang ng klase, sa katunayan, ang pagkain. At inumin na kanilang kinakain at iniinom ay halatang hindi naman masama. Pagkatapos ay dumating muli ang problema.
Ang mga sikat na tindahan ng delicacy ay hindi maramo para kainin ng mga katulong na ito, ayon sa kanilang kagustuhan, hindi sila pinapayagang kumain ng kahit isang butil ng trigo na itinanam sa bukid. Ano ang ibig sabihin nito? Dalawang mukha. Kadalasan ba itong ginawa para makita ng mga bisita? To be honest, parang hindi naman ganun. Kung gusto lang nilang makatipid, ang pagkain ng mas kaunting mga delicacy sa kanilang mga pagdiriwang at ipakalat ang mga ito ng pantay-pantay sa kanilang pang-araw-araw na buhay ay sapat na upang doblehin ang kalidad ng buhay para sa bawat lingkod. Ang pangunahing punto ay, kahit na ito ay talagang itinanghal, kung gayon kung ang mga tagapaglingkod ngayon ay may mga masasarap na pagkain at sila ay nagmamadali upang kainin ito, bakit mag-alala tungkol sa hindi makakuha ng kaunting trigo? Sa makatuwid, ang pag-agaw ng mga sikat na tindahan ay hindi pa rin humahawak. Posible bang ang anumang trigo sa bukid ng trigo na ito ay maaaring maging mas mahalaga kaysa sa mga delicacy mula sa mga bundok at dagat? Kahit na si Han Sanchen mismo ay natagpuan na ito ay hindi kapanipaniwala kapag naisip niya ito, sa maingat na pagsasaalang-alang, nakita niya na ito ay tila ang tanging makatwirang paliwanag. Lamang kapag ang halaga ng trigo ay umabot sa isang hindi kapanipaniwalang antas, pagkatapos ito ay natural na magiging isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang delicacy. Saka lamang maipapaliwanag ng maayos ang lahat sa kasalukuyan. Kaya, anong mga lihim ang hawak ng mga wheat plum na ito? Sa pag-iisip nito, walang sinabi si Han Sanchen, na natili sila ni Ivory doon, nang matapos ang dalawang tao sa kanilang trabaho sa lugar at umalis, muling lumitaw si Han Sanchen. Napatitig din si Ivory sa kaunting trigo sa kamay ni Han Sanchen. Obviously, after hearing the conversation between the two people just now, inisip din ni Ivory na baka may hindi kilalang sikreto na nakatago sa trigo, kaya hindi nila ito pinansin. Kumuha siya ng 2 kahon ng trigo mula sa mga kamay ni Han Sanchen, inilagay ito sa sarili niyang mga kamay, at pinagmasdan itong mabuti. Gayunpaman, pagkatapos mag-obserbo ng mahabang panahon, bukod sa mas malaki at mas busog kaysa ordinaryong trigo, wala talaga akong mahanap na espesyal tungkol dito. Kung gusto mong sabihin na ang trigong ito ay dapat magbenta ng mas mahusay kaysa sa normal na trigo, kung gayon wala talagang masasabi, kung tutuusin, ito ang bentahe ng kanilang mga produkto, at syempre ang presyo ay may ganap na kalamangan. Pero kung gusto mong sabihin na mas mahal ito kaysa sa mga delicacy, medyo nakakainsulto sa mga delicacy. Mura man ang mga delicacy mula sa bundok at dagat, hindi ito maihahambing sa isang trigo. Hindi na nagsalita pa si Han Sanchen, sa halip, diretso siyang naglagay ng isang piraso ng trigo sa kanyang bibig at maingat nang inuya iyon. Dahil wala kang masasabing pagkakaiba sa hitsura, hindi ba mas diretsong subukan lang ang lasa? Walang kamalay-malay na gustong ipaalala ni Ivory kay Han Sanchen na mag-ingat sa nakakalason na pagkain, ngunit sa sandaling umabot sa kanyang lalamunan ang mga salita, napansin niyang may mali, pinapanood lang niya si Han Sanchen na kumakain at naghihintay ng sagot nito. Hindi naman siya takot sa lason. Kapag ang trigo ay pumasok sa iyong bibig, iyong kinakagat ito ng marahan gamit ang iyong mga ngipin, ang trigo ay malutong at direktang bumubukas sa iyong bibig. Sa simula ng pasukan, mayroong isang malakas na aroma ng trigo. Masasabi mo sa unang paghigop na ito ay tunay na iba. Biglang sumimangot si Han Sanchen. Anong meron? Biglang kinabahan si Ivory. Bagamat alam niya na ang Han Sanchen ay halos hindi maaapektuhan ng lahat ng lason, ang trigo ay isang kakaibang bagay kung tutuusin, kaya nag-aalala pa rin si Ivory nang makita niya ang kahit isang napakaliit na reaksyon mula sa Han Sanchen. Ikanaway ni Han Sanchen ang kanyang kamay para hudyat kay Ivory na huwag masyadong mag-alala, pagkatapos, naramdaman niya ang kanyang sarili sa isang sandali, at pagkatapos ay biglang sumimangot at sinabi, may mali sa trigong ito. Nakakalason. Hindi. Available na. Pagkatapos magsalita ni Han Sanchen, marahan niyang inabot ang isang piraso ng trigo sa bibig ni Ivory. Ibinuka ni Ivory ang kanyang bibig, tinikman ng mabuti ang trigo, at di nagtagal ay sumimangot. Trigo ba ito? Halatang elixir ito. Nang ang trigo ay ganap na natunaw sa bibig, ang malakas na aroma ng trigo ay nagsimulang unti-unting nawala, at ang pumalit sa kanila ay isang mahinang amoy ng itim na dugo. Ang unang lasa ay sobrang hindi komportable at gusto ng mga tao na samuka, ngunit kapag nasanay ka na at tinanggap mo ito ay nagbabago muli.
Ito ay naging isang malakas na enerhiya ng demonyo, kahit na ang mga taong tulad ni Ivory, na walang paglilinang ng demonyo, ay nagsimulang magkondensasyon sa pagdaragdag nito. Ano ang ipinahihiwatig nito? Ito ay nagpapakita na ang enerhiya na nakapaloob sa maliit na trigo ay napakalaki, kung hindi, magiging mahirap para sa mga taong tulad ni Ivory na walang pundasyon ng demonyong enerhiya na may pan. Palagay ko naiintindihan ko kung bakit mas mahal ang Trigon ito kaysa sa mga delicacy mula sa mga bundok at dagat, mapait na ngumiti si Han Sanchen. Pagkatapos ng lahat, ang bawat isa sa mga tabletang ito ay isang maliit na tableta, kung kukuha ka ng isang dakot, ito ay puno ng mga table tasks. Para sa mga tagapaglingkod na ito ay natural na tulad ng isang banal na bagay, at ito ay talagang gagawin ang mga tagapaglingkod na ito na gustong kainin ito at pagbutihin ang kanilang mga sarili. Oo, naramdaman din ito ni Ivory at sinabing, kung ako iyon, gusto ko ring kainin ito. Sa wakas ay naiintindihan namin na hindi ang mga sikat na tindahan ay biglang naging maramo, ngunit ang pagkain ay talagang nagbago, gayunpaman, ito ay nangyayari din ng isang bagong tanong. Tumanggo si Han Sanchen, oo, kahit para sa sarili niya, kailangan niyang umasa sa mahinang tubig mula sa bangkay ng lupa para magtanim ng lahat ng uri ng kakaibang damo at bulaklak sa Fairy Island. Hindi lamang walang ganitong malupit na mga kondisyon dito, ngunit ang elixir at trigo na maaaring kainin ng mga tao ay direktang ginawa, masyadong malaki ang gap. Tsaka napakalawak pa ng lugar na ito na hindi mo makikita sa isang sulyap, ano ang nangyayari sa lupa. Gaano man kalakas ang sikat na tindahan, ang geographical na lokasyon nito ay hindi kasing ganda ng Fairy Island, pagkasabi ni Su Yingxia, yumuko siya at pumulot ng ilang lupa sa lupa. Ang lupa dito ay halatang hindi kasing kabigabighani ng lupang bangkay, hindi ko talaga maintindihan, bakit nagagawa ang ganitong trigo dito. Hindi naman sa hindi kontento si Ivory, pero ang totoo ay napakalaki talaga ng gap ng dalawa. Ngunit sa kasamaang palad, ang huling output dito ay mas mahusay kaysa sa Han Sanchen. Ito ay talagang mas makatuwiran kapag mas maraming tao ang nag-iisip tungkol dito. Natarante rin si Han Sanchen, ngunit wala siyang naramdamang sama ng loob sa kanyang puso. Ang paninibugho ay magmumukha lamang na puot sa mga tao, at ito ay magpapagalit lamang sa mga tao, kaya naaapektuhan ang maraming paghatol. Sa makatuwid, ang mahinahong pagsusuri ay ang pinakamahalagang bagay. Maya-maya, bahagyang sumimangot si Han Sanchen. Kapag ang mga kinakailangan na ito ay hindi kasing ganda ng sa atin, ngunit ang bagay ay mas mahusay kaysa sa atin. Mayroon lamang isang posibilidad, at iyon ay ang kanyang paraan ng paglilinang ay tiyak na iba sa atin. Tumanggo si Ivory, ngunit hindi maiwasang magtanong, ano ang pinagkaiba? Sa madaling salita, anong paraan ang ginamit nila? Umiling si Han Sanchen, syempre hindi niya alam yung specific method, pero we can take a look. Hindi rin nagtagal ay pumasok na, kaya naman pinili ni Han Sanchen at ng iba na maghintay. However, it's already harvest season, thus it makes sense na maghintay tayo. Ngumiti si Han Sanchen, syempre hindi ko na hinihintay na magtanim ulit sila, kapag nagtanim ulit sila, hindi ko malalaman ng ilang taon at taon, ang hinihintay ko ay ang pagkakataon. Nang makita ang masamang ngiti ni Han Sanchen, alam ni Ivory na walang magandang mangyayari kung manatili siya ng ilang sandali. Gayunpaman, wala talagang ibang paraan sa ngayon, kaya wala talaga silang magagawa, kaya hintayin na lang nila ang Han Sanchen na gawin ito. Muling nagtago ang mag-asawa, at ang mga pusa ay parang dalawang agila sa bukid ng trigo. Ang Ivory ang pinakamalapit sa kubo, habang ang Han Sanchen ay medyo nasa pinakalabas na bahagi. Ang kaayusan na ito ay upang mapangalagaan ni Ivory kung ang mga tao mula sa sikat na tindahan ay biglang lumitaw anumang oras, habang si Han Sanchen ay maaaring pag-aralan ng mabuti ang mga bukirin ng trigo na ito sa panahong ito ng paghihintay upang makita kung may makikita siyang anumang mga pahiwatig. Nadama niya na ang pinakamahalagang bagay sa mga bagay na ito ay talagang ang lupa sa lupa at ang trigo mismo. Sa makatuwid, ang pokus ng pagsisiyasat ay pangunahin sa dalawang aspetong ito. Ang mga tangkay ng trigo ay napakakapal at matigas, ngunit napakatigas din, bukod pa rito, ang mga ugat ng trigo mismo ay maraming beses na mas mahaba kaysa sa karaniwang trigo, at ang mga ugat ay halos umaabot sa ilang metro sa ilalim ng lupa. Ngunit bukod sa mga ito, walang nakitang kakaiba.
As for the soil, medyo moist ang lupa dito. Kumuha ng lupa si Han Sanchen at inamoy ito, at nalaman niyang napakalakas ng amoy ng lupa. Bukod dito, walang ibang natuklasan. May nakita ka bang kakaiba? Tanong ni Ivory. Ang lupa ay masyadong malansa, ngunit hindi ko alam kung bakit ito ay malansa. Si Ivory ay dumampot din ng isang piraso ng lupa at inamoy ito, at talagang sinabi niya, parang amoy dugo. Tumanggo si Han Sanchen, ito rin ang kakaiba sa kanya. Bakit may kinalaman ang lugar na ito sa amoy ng dugo? 3,000, may matapang akong ideya, sabi ni Ivory. Nakasimangot si Han Sanchen, sabihin mo sa akin. Hindi kaya nadidiligan ng dugo ang lupa dito. Nagulat si Han Sanchen nang marinig niya ang hula ni Ivory. Gayunpaman, kung iisipin mo itong mabuti, ang posibilidad na ito ay umiiral. Kung gusto mong patunayan ang haka-haka na ito, may paraan, sabi ni Han Sanchen na nakakunot ang noo. Naghuhukay yan. Ang lupa sa labas ay sinipsip ng trigo at nabilad sa araw sa itaas, kaya kahit may dugo, malamang na hinigop at nagkalat. Ngunit habang mas malalim ang iyong paghuhukay, mas marami kang natitipid. Parang naghuhukay sa lupa para humanap ng tubig. Basta't malalim, baka mahanap mo ang tubig na nakatago sa ilalim ng lupa. Gayunpaman, walang nakakaalam kung gaano karaming dugo ang ginamit dito, at natural na walang nakakaalam kung may dugo pa sa ilalim. Subukan mo, hindi ito mawawalan ng kabuluhan. Nang matapos siyang magsalita ay diretsyong kumilos si Han Sanchen. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!